Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules sa 15 ng Mayo, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Peaceful parade tayo. Ngayon, magpo-proceed pa tayo kasi may mga mangingisda pa tayong susubukang abutin ng tulong. Atin ito koalisyon. Tagumpay na nakapaglatag ng mga boya sa West Philippine Sea. Chinese vessels na mataang present din sa katubigan. Nakipagpalitan ng radio challenge sa Philippine Coast Guard. Scary already because they were involved in abortion. Wellness clinic sa Pasay City na umano'y ospital para sa POGO workers ni Raid. Illegal na klinika, nagsasagawa umano ng abortion. Populasyon ng mga pusa at asong gala lumobo na sa 13 milyon. Libreng pagkakapon sa mga alagang hayop isinusulong sa Senado. Sa ating kakaiba segment, mga kalabaw, bakit nga ba pinapaluhod tuwing kapistahan ni San Isidro sa Quezon? At sa ating balitang showbiz, bida ng Queen of Tears, Kim So Hyun, muling bibisita sa Manila. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Ni-raid ng mga otoridad ang isang wellness and beauty clinic sa Pasay City na may kaugnayan umano sa Philippine Offshore Gaming Operations. Sa kabila naman ng mala ospital na itsura at kumpletong pasilidad, lumalabas sa investigasyon na nagsasagawa din ito ng abortion. Ang detalye sa balitang A to Z ni Kim Salinas. Arestado ang 5 foreign nationals na pawang mga doktor at nurses ng isang wellness and beauty clinic sa Pasay City. Ito'y matapos magsagawa ng raid nitong Lunes ang Presidential Anti-Organized Crime Commission at Bureau of Immigration. Timbog ang 2 Vietnamese at isang Chinese doctor maging ang mga kasama nitong isang Chinese pharmacist at isang Vietnamese na nurse na pawang lahat ay walang kaukulang permit. Nung chinek namin, yung mga papeles nila, wala talaga silang permit to practice here as a medical practitioner. They have no work visas. They do not have anything. Essentially, it's an underground clinic that they've been doing. Sa una, aakalain mo kasi na legal ang operasyon nito, kompleto sa gamit at may mga hospital beds na hindi lang isa, kundi nasa 10 pa ang mga ito. Mga state-of-the-art equipment ito. May dialysis machine siya, meron siyang laboratory kung magpapacheck ka ng dugo o ihi o kung ano man. Natuklasan din nila na karaniwan ay mga POGO workers ang kanilang nagiging pasyente. In this case, pag ikaw is gumawa ka ng katarantaduhan at nabaril ka o kaya nasaksak ka, pwede kang magpagamot doon na walang trace. Na magagamot ka na hindi ka hanapan ng dokumento at walang trace na ikaw ay na-involved sa ganitong krimen. Yung mga POGO enforcers na tinatawag namin, yung mga POGO enforcers, ito kasi mga nag-i-inflict ng pananakit dun sa mga POGO workers o ito yung mga Chinese na involved sa torture. Pero ang higit na mas malala, nagsasagawa rin sila dito ng abortion. Scary already because they were involved in abortion. In the front, it's just a regular wellness clinic. So it's like a spa with other wellness procedures. But at the back, there are actually covert operations on foreign nationals doing these karumal-dumal tong mga activities na ito. Tigil operasyon ngayon ng naturang clinic habang nasa kustodiya naman na ng Bureau of Immigration ang mga naaresto. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Tagumpay ang unang misyon ng atin ito koalisyon sa pagsisimula ng ikalawang paglalayag patungong West Philippine Sea. Yan ay ang makapaglatag ng markers sa karagatang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Pero tuloy ang ikalawang yugto ng misyon ang marating
ng mga Pilipinong mangingisda na kailangan ng tulong sa Bajo de Masinloc. Kasama po ang balitang A to Z sa paglalayag at narito ang report mula kay Ace Cruz. Tumulak na konvoy ng 5 bangkang sibilyan dulot ng koalisyon ng volunteers. Kasama sa misyon, ang mga mangingisdang Pinoy dulot naman ng 100 maliliit na bangka. Ang biyahe mula Zambales patungong West Philippine Sea. Bawat isa, bit-bit ang katatagan ng loob para sa mahaba at walang kasiguruhang paglalayag. Kasama rin ang mga miyembro ng media at foreign observers para masiguro ang kaligtasan nakalalay ang barko ng Philippine Coast Guard. May sagawa na ng atin itong koalisyon ng unang pake na misyon. Ang pamahagi ng supply gaya ng gasolina at food packs sa unang batch na mga mangingisdang Pinoy na apektado ng pangharas ng China sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Nilatag na rin ng grupo ang mga boya sa bahagi ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa na may katagang WPS atin ito. Magsisilbi itong markings para sa sinumang may pagtatangkang manghimasok sa katubigang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Nakapag peaceful parade tayo. Ngayon, magpo-proceed pa tayo kasi may mga mangingisda pa tayong susubukang abutin ng tulong. Sinabi ng PCG na dineploy nito ang BRP Panglao at BRP Boracay para masiguro ang kaligtasan ng civilian mission. Handa ang Coast Guard sakaling may magtangkang humarang sa misyon. Tahasan namang sinabi ni PCG spokesperson Commodore J. Tariela na hindi nito hangad na buyuin ng China. Because the mere fact that they are deploying their Coast Guard vessels, their Chinese maritime militia, to block a civil society initiative in sailing within our own exclusive economic zone, yan ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tensyon. Hindi tayo. Dagdag pa niya, karapatan ng grupo na magsagawa ng supply mission dahil bahagi ang katubigan sa EEZ ng bansa. This is a civil society movement, and they are just enjoying what is written on the international law on what are entitled to them as Filipino people. Pero hindi pa tapos ang biyahe. Kamakilan lang na monitor ng radar ng isang International Maritime Monitoring Group ang pagdating ng puwersa ng Chinese Coast Guard at militia vessels sa bahaging ito ng karagatan. Pero sinabi ng akbayan na tuloy ang susunod na bahagi ng misyon ang marating ang Panatag Shoal bilang pakiisa sa mga mangingisdang Pilipino roon. Sa ngayon, tigong ang bibig ng mismong mission head at kapitan ng sinasakyan ng ating commercial fishing vessel kung nasan tayo naroon ngayon dahil umano sa safety reasons. Pero ang malinaw sa ngayon ay tuloy na tuloy daw tayo sa pagbiyahe sa Bajo de Masinloc. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Mas maraming Chinese vessels ang namataan ng Philippine Coast Guard sa bahagi ng West Philippine Sea, kasabay ng nagpapatuloy na civilian convoy ng Atin Ito Coalition. Sa Maritime Domain Awareness Flight ng PCG sa Panatag Shoal, aabot sa 8 Chinese Coast Guard ship ang na-monitor. 10 Chinese Maritime Militia vessels naman ang nakita malapit sa Laguna. Natanaw rin mismo ng Atin Ito Coalition ng CCG Vessel 4109 na 1 milya lang ang layo sa kanilang convoy. Nagpalitan rin ng radio challenge ang PCG at CCG. Sa kabila nito, magpapatuloy pa rin ang grupo papalapit sa Bajo de Masinloc. Nagre-radio challenge yung Coast Guard natin. Handang tumulong ang Philippine National Police sa gagawing investigasyon ng National Bureau of Investigation sa Chinese Embassy kaugnay sa alegasyon sa paglabag sa Anti-Wiretapping Act ng bansa. Ayon sa PNP, agad silang makikipag-ugnayan sa naturang ahensya oras na magbaba na ng utos ang Justice Department. Matatandaang naglabas ang China ng audio recording patungkol sa umano'y usapan sa pagitan ng kanilang diplomat at isang opisyal ng Western Command ng Armed Forces of the Philippines hinggil sa umano'y new model approach sa West Philippine Sea. Well, we have to wait for the investigation, or possibly fact-finding investigation being undertaken by the DOJ, being the lead agency on this aspect. The PNP is committed to support them in whatever way necessary.
Nagpaalala si dating COMELEC Commissioner Gregorio Lara Zabal na maging mapanuri ang publiko sa iluluklok na opisyal ngayong 2025 midterm elections. Ito'y matapos questionin ni Senator Riza Ontiveros si Bamban Mayor Alice Guo dahil sa kawalan nito ng school at hospital records at kaugnayan umano ng alkalde sa Pogo. Ayon pa kay Lara Zabal, maaari rin maghain ng kahit sino ng disqualification case laban sa alkalde. Giit din ng dating COMELEC Commissioner na panahon na para maipasa ang Omnibus Election Code para sa iba pang electoral reforms. Problema lang is no one really cares unless of course yung tingin mo yung tao tatakbo sa next election. So it's up to the citizenry also to be more vigilant. But I guess that's easier said than done. Hindi napapayagan ng Commission on Elections ang pagkakaroon ng substitution ng mga tumatakbo pagkatapos ng huling araw ng filing of candidacy sa October 8 para sa 2025 midterm elections. Ayon sa COMELEC, ito'y para maiwasan ang kalituhan at maisapinal ang listahan ng mga kandidato sa pagtatapos ng taon. Dagdag pa ng komisyon, maiwasan din ang kagahol ng ahensya sa oras lalo na sa pag-imprenta ng mga balota. Inaasahang isa sa publiko ng COMELEC ang resolution nito sa susunod na linggo matapos mapagdesisyonan ang simula ng campaign period at GONBAN. Pumayag ang ating Commission NBank sa naging proposal ng inyong lingkod na wala ng substitution after ng last day ng filing ng candidacy which is October 8. Kung ang ground ay withdrawal of candidacy. Pero pwede pa rin magkaroon ng substitution kung ang reason ay dahil namatay yung kandidato o dahil na-disqualify ang kandidato basta yung papalit ay parehas ang family name at belonging to the same political party. Aprobado na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang isinusulong na Absolute Divorce Act sa Pilipinas. Naaprubahan ng panukala 2 buwan matapos itong isulong at talakayin sa plenaryo ng House Committee on Population and Family Relations. Isinagawa ang botohan sa pamamagitan ng Viva Voce o voice voting o palakasan ng sigaw na sasang-ayon o tututol sa panukala. Sakaling maisabatas kasama sa mga posibleng grounds sa divorce ang physical violence o grossly abusive conduct, drug addiction, homosexuality, moral pressure at iba pa. Inaprubahan na ng Pangulong Marcos ang mahigit 30 billion pesos na pondo para sa pagsasaayos ng mga paaralan sa labas ng Metro Manila na tinamaan ng kalamidad. Sa anunsyo ng Malacanang, matapos ang board meeting ng Pangulo kasama ang National Economic and Development Authority, tinatayhang mahigit 4,000 school buildings ang target makinabang sa ilalim ng Infrastructure for Safer and Resilient Schools Project. Pangunahan ng Department of Education at ng Department of Public Works and Highways ang implementasyon ng programa na pasisimulan sa 2025 hanggang 2029. Mababatid na base sa 2023 report ng DepEd, isa lang sa bawat 3 school building sa bansa ang nasa maayos na kondisyon at tinatayang mahigit 200,000 school buildings ang naapektuhan ng kalamidad na kinakailangan ng pagsasaayos. Ikinadismaya ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na walang universidad sa Pilipinas ang nakapasok sa Top 100 Asia University Rankings ng Times Higher Education 2024. Kaya naman sa kanyang talumpati sa kauna-unahang National Higher Education Summit, ipinagtibay ng Pangulo ang layuning magkaroon ng universal access sa libre at dekalidad na higher education sa bansa. Aabot sa 134 billion pesos ang inilaan ng pamahalaan para sa state colleges and universities ngayong taon para mabigyan ng libreng matrikula ang mas maraming Pilipino. Paalala naman ng punong ehekutibo, dapat kasama rin sa education sa mga kolehiyo ang mga bagong skills na angkop sa post-pandemic na mundo. Without skilled manpower who will run them, industries will grind to a halt. Social services will cease to function. Without a national pool of talent who can master new technologies and adjust quickly to tectonic changes, the country will be perpetually catching up. Inaalam na ng International Criminal Court kung sino ang pinaka-responsable sa madugong giyera kontra droga ng nakaraang administrasyon. Ayon yan kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti.
Naniniwala rin ang abogada na konting panahon na lang ang hinihintay sa paglalabas ng arrest warrant ng ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinasabing kasama rin ang mga dating hepe ng pulisya sa ilalim ng Duterte administration sa iimbestigahan ng ICC. The name of President Duterte has been there in the OTP, in the Office of the Prosecutor documents, since June 2021. He's been named as someone who was enabled, at the least, tolerated, or even ordered or encouraged these killings. And so it's not just me who's saying that President Duterte will likely be looked into. At the minimum, there would be someone's issue. Nagkagirian ang mga otoridad at ilang rallyista sa gitna ng isang kilos protesta sa harap ng Embahada ng Israel sa BGC kaninang umaga. Sa video na ibinahagi ng Anak Bayan Taguig, kitang nagkatulakan ng dalawang grupo ng mga rallyista na may hawak na mga placard habang metal shields naman ang dala ng ilan sa mga pulis at marshal ng BGC. Paliwanag ng otoridad, walang permit ang grupo para magsagawa ng protesta pero pinayagan umano sila na magprograma sa may katipunan. Ayon naman sa grupo, isinagawa nila ang pagkilos upang ikondena ang Israel sa karahasan nito laban sa mga Palestino. Good news po para sa mga mahilig sa supercomputer screens at mahilig rin sa classic scooters. Dahil dalawang big brands ang nagsanib puwersa para sa pangarap ng mga ka-A to Z nating riders at gamers. May balitang A to Z si Lane Garcia. Ibinida ng Philips Monitors Philippines ang kanilang partnership sa kapwa nito European brand na Vespa Moto Italia sa launching sa BGC Taguig ng kanilang Ride Fast, Play Fast promo. Tampok dito ang high-end technology ng Philips Monitors dahil hindi lang ito pang gamers, photographers at video enthusiasts. Sa laki at linaw ng screen, lahat ng PC users tiyak na mapapabilis ang trabaho. We bring in our latest high-end technology products, the Avenir products, to the Philippine market to introduce the latest technologies and the best of the color of the display in the industry. Good news din dahil sa mga bibili ng Philips monitors, may chance manalo ng hanggang 27 inches na brand new monitor o di kaya ang grand prize na Vespa scooter. As low ng 4,000 pesos na monitor, meron ka ng chance manalo ng Vespa. So lahat ng bibili tomorrow sa participating outlets such as PC Express, Octagon, PC Works, and a lot of participating stores natin nationwide. Aarangkada ang raffle promo mula May 15 hanggang July 15 para sa raffle draws sa August 13. Para sa balitang A to Z, Lane Garcia. Susunod, bilang ng mga aso at pusang gala sa Pilipinas, lumobo na sa 13 milyon. Senado, isinusulong ang libreng pagkakapon. At mga cute na lumuluhod na mga kalabaw. Bida sa Pahiyas Festival sa Lukban, Quezon. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng balita A to Z. Lumobo na sa 13 milyon ang bilang ng mga pusa at asong gala sa Pilipinas. Kaya naman isinusulong ngayon sa Senado ang population control o libreng pagkakapon sa mga hayop bilang bahagi ng isinusulong na Animal Welfare Bureau. Ang detalye sa balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Nakakandado ang stray dog impounding facility ng Manila City kung saan nakapiit ang nasa 44 na mga aso na nahuling pakalat-kalat sa syudad. Hanggat maaari kasi iniiwas ng lokal na pamahalaan sa mga tao ang mga stray dogs o asong gala. Ito'y bilang pag-iingat sa posibleng sakit na pwedeng maipasa sa mga tao. May posibilidad na may rabies sila once na stray dog sila kasi kung sino-sinong aso nakakasalimuha nila, hindi natin alam kung nagkagatan sila o para makaiwas lang tayo sa rabies virus. Ayon sa datos ng isang pet advocate group, pumalo na sa lagpas 13 million ang bilang ng mga aso at pusang gala sa Pilipinas. At kung walang umaampoon sa mga nahuling stray animals, isinasa ilalim ang mga ito sa euthanasia o mercy killing. Kaya naman si Senator Cynthia Villar nanawagan na ng population control sa mga alagang hayop sa pamamagitan ng libreng ligation at pagkakapon. So, pag mahirap,
at nanganak yung cat nila ng 12 at yung dog nila 4, ano naman ay papakain nila doon? So they become stray dogs. Sa Senate Bill number 2458, isinusulong ni Villar at ni Senator Grace Poe ang pagtataguyod ng Animal Welfare Bureau na siyang mangangalaga at magbibigay proteksyon sa mga inaabusong hayop. Bibigyan rin ng tamang kategorya ang mga alagang hayop hiwalay sa livestock at poultry o yung mga hayop na pwedeng kainin na nasa ilalim ng National Meat Inspection Service. So you will not fall under livestock. They will create a section for animal welfare. Mahigit 200 milyong piso kada taon ang ilalaang budget para masuportahan ang mga animal shelter center ng bawat LGU. Kabilang sa panukala ang pagbabakuna at pagkakapon, pagtatayo ng mas maayos na animal pound, kasama ang pagpapasahod sa mga veterinary doctors at staff. Di ba ang hirap pa nun? Some places wala. Baka kailangan local government will be empowered to accredit. They have the guidelines. Itutuloy sa susunod na linggo ang konsultasyon upang mabusisi naman ang budget program ng panukalang batas. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Nagpahayag na umano ng intensyon si dating Executive Secretary Paquito Ochoa na dadalo sa susunod na pagdinig ng Senado kaugnay sa umano'y PIDEA leaks. Ayon kay Senator Bato de la Rosa, oras na magpakita si Ochoa at James Kumar at masagot ang mga akusasyon ni dating PIDEA agent Jonathan Morales. Ay agad tatapusin na ang investigasyon. Hindi naman pinatulan na ni de la Rosa ang mga lumalabas na umano'y pamumulitika lang ang ginagawa ng mambabatas at ginagawa lamang niya ang mandato bilang chairman ng komite. Wrapping up at baka this Monday kung makumplito na natin matanong yung dalawang hindi pa nakasipot, no? Si Attorney Ochoa at saka si James Kumar, mag-adjourn na tayo. All right. Okay. Yun na lang hintay ko. Ako lang yung nakiusap sa aking mga kasama na bigyan rin niyo ako ng kaukulang diskresyon as to when to stop my investigation and as to who are going to be invited. Mga ka-A-to-Z, matapos nga ang matinding init nitong summer, nakikipag-ugnayan na ngayon ang Department of Interior and Local Government sa lahat ng mga lokal na pamahalaan sa buong bansa para naman sa paparating na La Nina. Ito ay para mapaghandaan ang anumang sakunang posibleng maidudulot ng malalakas na pag-uulan at pagbabaha. Una nang inilabas ng ahensya ang Memorandum Circular No. 2020-125 o listo sa tagulan para magabayan ng mga LGU sa kanilang isinasagawang paghahanda. Kung darating man ang malalakas na bagyo at tag-ulan ay yung pagpulot kanilang local disaster risk reduction management councils at ang pagsagawa ng La Nina pre-disaster risk assessment. Ito po yung sinasabi natin na PIDRA. At kinakailangan din nila na i-update yung kanilang local contingency plans or La Nina action plan, no? At kinakailangan din na magkaroon ng close coordination with Pag-asa at with the Department of Environment and Natural Resources, particularly yung ating Mines and Geosciences Bureau, nang sa ganon ma-update yung kanilang mga local hazard maps on rain-induced landslides and floods. Naimbitahang maging bahagi ng Harvard Action Week sa Hunyo ang award-winning Filipino scientist na si Glenn Banaguas. Ito ay para ibahagi ang perspektibo ng Pilipinas patungkol sa climate change at makapagbahagi rin ng kaalaman patungkol sa kahalagahan ng kapayapaan, pagkakaisa, inobasyon at kolaborasyon ng mga bansa sa pagtugon sa epekto ng nagbabagong klima. Mababatid na nakatanggap na rin ng United Nations Sasakawa Award for Disaster Risk Reduction si Banaguas noong 2022. Sa ating balitang sports, isa na namang makasaysayan ito dahil napili ng FIFA ang Pilipinas bilang host ng kauna-unahang FIFA Futsal Women's World Cup sa susunod na taon. Ito ay matapos ang pagpupulong ng FIFA officials sa Bangkok, Thailand
at mapagdesisyonan na sa Pilipinas gaganapin ang naturang kompetisyon. Bahagi yan ng kanilang 2026 to 2029 match calendar. Layunin nitong mas maipakilala pa sa buong mundo ang sport at kausayan ng mga manlalaro ng futsal. 16 na kupunan ang maghaharap at maglalaban-laban, kabilang na riyan ang kupunan ng Pilipinas na kasalukuyang nasa 61 spot. Pinaka-aabangan talaga ng marami ang pagluhod ng mga kalabaw sa kapistahan ni San Isidro Labrador tuwing Pahiyas Festival sa Lucban, Quezon. Bukod sa makukulay na dekorasyon, magagarbong arko at street dancers, takawiksa na rin ang mga kalabaw na go talaga sa pagluhod. Bahagi ang pagpaparada at pagpapaluhod sa mga kalabaw bilang pagpupugay kay San Isidro na kanilang patron. Pasasalamatin ito ng mga magsasaka para sa masaganang ani sa rehiyon at panawagan na biyayaan pa sila ng mas maraming ani sa susunod na panahon. Sa aming pagbabalik, ilang P-pop idols spotted sa purple carpet ng Beavers BTS Singing the Stars exhibit. At Kylie Versosa muling rumampa sa pagbubukas ng Cannes Festival sa France. Abangan ang kumpletong balita sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Sa ating balitang showbiz, mga K-pop fans, i-ready na ang wallet dahil muling bibisita sa Pinas ang bida ng Queen of Tears na si Kim So-hyun. Beavers BTS Singing the Stars exhibit naman, nasa bansa na rin ilang P-pop idols spotted sa purple carpet. At Kylie Versosa muling rumampa sa pagbubukas ng Cannes Festival sa France. Ang lahat ng chika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Secure your tickets now, K-drama fans, dahil opisyal nang inilabas ng Wilbros Live ang ticket prices and seats sa inaabangang muling pagbisita ni Korean star Kim Soo-hyun sa Pilipinas. Bet na bet yan para sa kanyang Meet with the Fans na bahagi ng Asian tour ng Queen of Tears star. Si Kim Soo-hyun ang leading man ng ilang hit na Korean drama series tulad ng My Love from the Star, It's Okay Not to Be Okay at ang currently top hit K-drama na Queen of Tears. Magsisimula na sa May 18 ang ticket selling via Ticketnet outlets habang gaganapin ang kanyang Eyes on You tour sa June 29 sa Araneta Coliseum. Present naman ang ilang P-pop groups sa launching ng Beavers Manila BTS Shining the Stars exhibit nitong Martes sa Araneta Gateway 2 Mall sa Quezon City. Ito ang first ever immersive exhibition featuring ang K-pop sensation na BTS. First on the scene ang grupong Aja-A, YML, Dion, First One at Believe. Bubuksan naman ang BTS exhibit sa publiko simula May 17 hanggang August 15. Samantala, Queen Kylie slays again. On the red carpet muli ang Miss International 2016 at actress na si Kylie Versosa sa opening ceremony ng 77 Cannes Film Festival sa France. Stunning si Kylie, suot ang kanyang corset-style black gown dress na talaga namang nagpaangat sa gandang Pinay. Matatanda ang dumalo rin noong nakaraang taon si Kylie sa Cannes. Kasali naman sa Cannes Classic Selection ang pelikulang Bona ng nag-iisang superstar Nora Honor. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. The beanie craze continues dahil pati fur baby hindi pinalampas ng beanie. Kinagigiliwan ng netizens ngayon ang asong ito na aliw manood ng music videos ng P-pop girl group na Beanie habang suot pa ang kanyang beanie shirt. Maki-GV tayo.
dapat nag-Pantropico Challenge din siya. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating babaong quote of the night ay mula sa isang ophthalmologist na si Austin O'Malley. Ayon sa kanya, ang nagsasabing katanggap-tanggap ang maliliit na pagsisinungaling, kalaunay nagiging bulag sa katotohanan. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!